This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ang lahat po ng pagpupuri ay para lamang po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinupuri po palagi natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At palagi po sa Kanya lamang tayo umaasa ng tulong at humihingi ng kapatawaran. Ako po ay nagpapakupkup sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa aking masasamang gawain at masamang sarili. Ang sino man po ang patnubayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya, at ang sino man pong gustong iligaw ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala namang makapagbibigay ng patnubay para sa Kanya. Kaya't ganoon na lamang po ang pasasalamat nating mga kamusliman na tayo linikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na pumipintig sa ating puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah. Kaya't ako po ay sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang lahat ng uri ng pagsamba ay nararapat at nauukol lamang sa Kanya ng walang halong pagtatambal. At ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din sa Kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at ganun din sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Muli po ay binabati ang aming pangkapatiran, ang aming mga kapatiran ng isang napakagandang pagbati ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muli po ay binabati po natin unang-una of course ang aking mga pamilya, ganun din sa aking kapatid na nandyan sa Japan na bagong yakap, na patuloy at masigasig na nag-aaral at nakikinig sa ating pananampalatayang Islam na si Zainab po. Ganun din kay Abdul Jalil at kay Shuraya, kanyang asawa at kanyang pamilya. Binabati din natin ang ating kapatid na si Idris Polares at ang kanyang asawa at kanyang mga pamilya. Ganon din kay Sister Janna, bagong yakap din po ito kung saan nandiyan po sa bansang Jordan.
Ganon din sa ating kapatiran na kung saan si Efren po at sa kanyang asawa si Mariam na kung saan sila po ay mga balik Islam din dyan po sa California na nanahanan ngayon pasamantala po. Ano po? Ganon din na binabati din po natin si Annabel Bores ng Kuwait. Bagong embrace din po ito. Ganon din ang ating mga kapatid dyan sa Rauda Islamic Center, ang Islamic group po, no? Binabati po sa atin sila ang lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganon din po kay Gina, Tess at Rena ng Riyadh. Ganon din po kay Hanif Alberba ng Jubail, Kadeja. At ang kanya pong mga pamilya dyan sa Puerto Ribas, no po, Draga. At ang Salam Palas dyan sa Riyadh. Mga sister po na kung saan dyan sa Sumun School ng Doha, Qatar. Binabati din po sa atin sila ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganon din po kay Muhammad Nasri from Jeddah at Rahino Ben Suceso. Muli po, ito po ang inyong lingkod. Nasadyang mapagkakatiwalaan at nagmamalasakit. Kasama ko po ang aking kapatid na si Musa. No po, na kung saan nagmamalasakit para sa ating mga kapatirang Muslim at mga kababayan sa programang Islam Solution for Humanity na mapapakinggan po ito sa tuwing araw po ng Miyerkules sa ganap na oras ng alas 10 po ng umaga hanggang alas 11 po ng imedya po ito. Dito lamang po sa Bataan 98.3 Smile Radio. Para naman po sa mga malalayong lugar na kung saan ay nais tayong marinig o mapanood ng live upang makinig po sa ating programa, ay maaari pong tuktukin po ninyo sa inyong mga internet ang www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Live po tayo dyan na mapapanood ng ating mga kapatirang Muslim saan man po tayo naroon sa mundong ito, ganun din sa ating mga kababayan po. At para naman po sa mga nagnanais magbigay ng katanungan o magpadala ng text sa pamamagitan ng mobile, ay nandito po ang mga numero na maaari nyong i-text: 0929-9943-2366. Nuulit ko po, 0929-9942-366 at 0998-64-97-250. Ang sino man po ang maulang mag-text, no po, sa loob ng 5 text ay magkakaroon po kayo ng sadaka mula sa ating mga kapatiran na may pagpalain sila ng Subhanahu wa Ta'ala, na magkaroon kayo ng 100 pisong load po, smart po at globe po, no? Okay po. At sa pamamagitan po ng ating line na maaari kayo magbigay ng question o tumawag o magbigay ng kasagutan. Ganun din po na gusto nyong ibahagi ang inyong kaalaman sa pananampalatayang Islam, no po, hinggil sa pinapaksa natin, ay maaari kayong tumawag sa 4723-71993. Kasama po sa programang ito na nasa kabilang linya po lamang natin na umantabay po ang ating mga masisigasig na kapatiran na si Harun Sanchez at si Brother Isa Cruz, no? Nandyan po sa kabilang linya na umaantabay po sa atin. Inshallah, mamaya-maya ay nawa ay makasama natin sila, inshallah. So bago po natin umpisahan ang paksa po nating inihanda sa araw na ito, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, napakaganda po ng ating pinaghanda na pagsasaluhan sa umagang ito, inshallah. Ay pagbigyan mo po natin muna ang ating kapatid na si Musa na makapagbati sa ating programa. Sa iyong pagkakataon, brother, at Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muli po tayo ay nandito na naman muli sa ating programang Islam Solution for Humanity. Ito po sa himpilan ng Bataan Radio Station 98.3 Smile FM. Alhamdulillah. So sa mga nais pong magtanong, muli po ulitin ko po, maaari po tayo mag-text sa cellphone number na 0929-9942-366 at 0999-86497250. At maaari din po tayong tumawag sa telephone hotline 472-371-993. Alhamdulillah. So dito po, bago po tayo dumako sa ating paksa, ay nais ko muna pong batiin ng ating mga kapatid sa pananampalataya ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa ating mga kababayan na wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam. At kung maaari po ay wag tayong magatubiling magtanong sa ating programa
patungkol sa inyong mga agam-agam, patungkol sa inyong reliyon. Ako saan andito po ang ating istasyon upang magbigyan ng kasagutan, inshallah, sa abot nating mga kaya, ang inyong mga agam-agam, inshallah. So bago pa lahat, binabati po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Guagua, Pampanga ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa ating mga kapatiran dyan sa ating Jama'a Lubao sa Al-Aziz Masjid. Binabati po natin sila ng Assalamualaikum. So alhamdulillah, inshallah brother, balik sa iyong pagkakataon brother. Alhamdulillah. So, inshallah po ay uumpisahin na natin ang ating pagsasaluhan sa araw na ito, inshallah. Ano po ba ang pagsasaluhan natin sa araw na ito? Ang pagsasaluhan po natin sa araw na ito ay napakaganda po ito, lalo na po sa ating mga kapatirang kamusliman. Malaki po ang benepisyo nito po para sa atin. Of course, ganun din sa ating mga kababayan na wala pa po sa loob ng pananampalatayang Islam. Ang inahanda po natin sa araw na ito ay ang hinggil po sa patnubay ng banal na Quran. Ano po? Patnubay po ng banal na Quran. Ito po yung huling revelasyon na ipinadala ng dakilang manglilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaman pong napag-usapan natin na ang patnubay. Katotohanan po ang paksa natin sa araw na ito ay ang patnubay ng banal na Quran. Ang aklat na kung saan mayroong patnubay ay wala po kayong kakikitaan saan man po sulok ng mundo na anumang aklat na kung saan ay inyong alungkatin ang lahat ng aklat sa buong mundo ay wala po kayong makikita na ang mga aklat na ito ay kayang bigyan ng patnubay sa matuwid na landas ang isang tao. Wala po. Walang anumang aklat sa mundong ito ang maaaring makapagbigay ng matuwid na patnubay, matuwid na landas sa isang tao, maliban lamang po sa banal na Quran. Totoo po yan. Ito po sa araw na ito ang ating ibubunyag. Ito po sa araw na ito ang ating bibigyang solusyon na kinakailangan ng tao ay matanggap niya ang isang patnubay na kung saan patnubay mula sa Diyos upang sa ganun ay magkaroon siya ng hindi pagkalungkot o kung saan naman ay hindi siya maligalig doon po sa kabilang buhay. Alam niyo po ba, napakahalaga ng paksa natin ito, ang patnubay. Sapagkat po ito ay may connection po noong magkasala ang ating mga ninuno na si Eva o Hawa at Adam sa paraiso kasama na si Shaitan o Iblis, na kilalang katawagan ng ating mga kababayan na si Satanas. Bago po itinaboy ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito sa paraiso, ay nagbilin siya ng mahalagang bagay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya naman pong konektado sa araw na ito sa ating papaksahin hinggil sa pagdubay. Sinabi po ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, chapter 2 verse 38, ang panganito, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ako ay nagwika o kami ay nagwika, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsibaba kayong lahat dito sa paraiso at kailanman may dumating na patnubay po sa inyo mula sa akin, ibig sabihin sa ilalim dito sa kalupaan pagbaba nila, may darating na patnubay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang tumanggap sa aking patnubay ay wala siyang dapat pangambahan at magkaroon man ng kalumbayan. Ibig pong sabihin sa pag-arap natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at sa mundong ito. Ito po ang napakahalagang paksahin natin ngayon, na ipinagbili ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay padadalan ng patnubay dito ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng kanyang mga propeta at aklat. Ang sinuman po ang tumanggap sa mga ito mula sa kanya ay katotohanan po na hindi po tayo malulungkot sa pag-arap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ni magkakaroon ng kalumbayan. Opo. Ito po ang magiging paksa natin ngayon. Inuulit ko po, wala saan man sulok ng mundo kayo makakakita ng isang aklat na maaaring makapagbigay ng patnubay sa tao sa matuwid na landas, maliban lamang po sa banal na Quran. Opo.
Isa man pong patnubay sa mga aklat na yan maliban sa banal na Quran, hinding kayang magbigay ng patnubay yan sa tao hinggil sa matuwid na landas. Papaano pa po ang Quran? Ang Quran po ay hindi lang naglalaman ng isa itong patnubay. Ito po ay naglalaman po ng 5 uri ng patnubay na mayroon itong taglay. Ito po ang ating papaksahin sa araw na ito. Ito po ang aklat, ang tanging aklat sa buong mundo, saan man sulok ng mundo, ang tanging aklat na mayroon lamang 5 uri na napapaloob na taglay-taglay nito ng 5 patnubay sa matuwid na landas. Sa 50 patnubay ng banal na Quran, isa lamang po rito ay hindi kayo makatagpo sa mga ibang aklat maliban dito ng isa mang patnubay. Isa man sa 5 babanggitin ko ay wala ito sa lahat ng mga aklat maliban po sa banal na Quran. Ang banal na Quran po, ang aklat na kung saan mahigpit na pinangahawakan ng mga kamusliman na kung saan nananatili pa sa orihinal na teksto na daladala ng huling propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon po itong 5 uri ng patnubay. Allahu Akbar. 5 po ito na mayroon itong patnubay ang banal na Quran. Unahin po natin ang una. Ang una pong patnubay ng banal na Quran ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, chapter 2 verse 185. Shahru Ramadan alladhi unsila fihi al-Quran hudal linnas. Sa buwan ng Ramadan ipinadala ang banal na Quran bilang patnubay sa sangkatauhan. Ibig pong sabihin na ang banal na Quran po ay hindi lamang po ito ipinadala sa isang bayan tulad ng mga naunang propeta o mga sugo na kung saan sila ay ipinadala lamang sa kanilang mga bayan at ang kanilang mga revelasyon ay tangi lamang ito sa kanilang mga bayan. Hindi tulad ng banal na Quran. Ito po ay patnubay sa buong sangkatauhan. Ibig pong sabihin ay nararapat ang buong tao ay nararapat ito ang tanggapin niyang patnubay ang banal na Quran sapagkat po ito ay ipinadala sa buong sangkatauhan. Ito pong banal na Quran, ito lamang po ang aklat, ang bukod tangi na kung saan ipinadala sa buong sangkatauhan ang may karapatan at kakayahang ilagay sila sa matuwid na landas ang mga tao. Ito lamang po ang may kakayahan na ipakilala niya ang tunay na nag-iisang tunay na tagapaglikha na karapat dapat sambahin ng tao. Ito lamang po ang aklat na ito ang may kakayahang patnubayan ang tao na makilala niya kung papaano niya sasambahin ang isang tagapaglikha. Makikilala niya kung ano ang katangian ng manlilikha. Siya lamang po ang banal na Quran. At wala pong ibang aklat ang magpapakilala sa tunay na manlilikha. At walang makapagdadala maliban sa banal na Quran sa anumang mga aklat maliban sa banal na Quran ang gabayan niya ang tao sa matuwid na landas. Ibig pong sabihin ay wala pong ibang aklat maliban sa banal na Quran ang makakapagbigay ng patnubay na matuwid na sa matuwid na landas sa mga tao maliban ang banal na Quran. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kasabay na ipinadala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipaliwanag niya ang nilalaman ng patnubay na banal na Quran upang ang sangkatauhan ay maakay sa matuwid na landas na pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos na manlilikha ng lahat po ng bagay na mga nilalang. Iyan po ang unang patnubay ng banal na Quran na siya lamang ang may kakayahan patnubayan ng tao sa matuwid na landas at maliban po rito ay walang aklat. Ang anumang aklat ang makapagbibigay ng patnubay sa matuwid na landas maliban po sa banal na Quran. Iyan po ang unang patnubay ng banal na Quran na walang alinlangan na may kakayahang patnubayan ang tao sa matuwid na landas basta't huwag ka lang magbataas. Tinitiyak po ng banal na Quran ay tatanggapin mo ang aral nito sapagkat napakalinaw at walang alinlangan. Kaya naman po napakarami ang pumapasok sa pananampalatayang Islam kapag naririnig nila ang aral ng Islam ay tunay po na ito'y napakalinaw at walang alinlangan na siya po ay tanging patnubay sa matuwid na landas ng buhay at kaligtasan sa kabilang buhay. Yan po ang unang patnubay. Tumako po tayo sa pangalawang patnubay ng banal na Quran. Nalalo po kayong mamamangha
Sapagkat ngayon nyo lamang po maririnig ito lalo na sa ating mga kababayan. Abay, wala pong aklat na kung saan ay mamamatnubay sa mga maligno na tinatawag ng ating mga kababayan na tinatawag naman namin ng jinn, bad spirit at good spirit. Abay, ano pong aklat ang makapagbibigay ng patnubay sa mga ito? Mayroon po ba kayong mababasang aklat na ang mga bad spirito, good spirito, mga spirito o mga engkanto na sinasabi o mga maligno ng ating mga kababayan ay mayroon ba silang ginawa ng mga aklat na nagbibigay patnubay sa mga ito upang sa ganun sila'y manampalataya sa dakilang manlilikha? Wala po. Maliban lamang po ang banal na Quran ang siyang tangi lamang pong aklat na kung saan ay kaya niya ring patnubayan ang mga espiritu na ito, kung kaya naman mayroon mga espiritu ng mga Muslim ayon sa aral ng Islam. Alam niyo po ba, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay nagsasalah, abang binibigkas niya ang banal na Quran ay mayroon doon jinn na nakikinig. At ito naman ay inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran upang mapag-alaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga jinn na ito. Qul, chapter 72, verse 1 at 2. 1 and 2. Chapter 72, verse 1 and 2. Kul, ipahayag mo Muhammad, kul uhiya ilayka annahu istama'ana parum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan najaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusrika birabbina ahada. Ipagbadya mo Muhammad, ipinahayag sa akin ang isang pangkat ng mga jin ay nakarinig sa Quran. Sila ang mga jin ay nagsabi, katotohanan, aming napakinggan ang kamanghamanghang aklat ng Quran na nanamatnubay sa matuwid na landas at kami ay naniniwala rito, nananampalataya kami sa banal na Quran at kailanman ay hindi kami magtatambal ng anumang pagsamba sa aming Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Malinaw po mga kababayan at kapatid na mismo ang banal na Quran po ay revelasyon din po sa mga jin. Ibig pong sabihin ay ang banal na Quran ay aklat po sa sangkatauhan at mga jin na daladala ng huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag ang mga jin na ito ay hindi na nampalataya sa patnubay na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, may pananagutan din pala sila. Ibig po balang sabihin ng banal na Quran ay hindi lamang po ito patnubay sa mga tao, kundi rin po ito ay patnubay sa mga jin. Mayroon po ba kayong matatagpuan na aklat maliban sa banal na Quran na nagbibigay ng patnubay sa mga ito? Wala po. Hindi po ba ito ay isang aklat na kamangha-mangha na isa ring patnubay sa mga jin na nagpapatunay at nagpapakita na kaya niya ring patnubayan ang mga jin sa matuwid na landas ng buhay at kaligtasan sa kabilang buhay? Mayroon po ba kayong maipakikitang aklat na namamatnubay sa mga jin na ito? At sinabi pa muli ng mga jin na ito sa chapter 72 verse 13, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi. At katotohanan kami ay naparinggan ng patnubay ng Quran, kami ay nananampalataya rito. Malinaw po na ang banal na Quran ay patnubay din po sa mga bad spirit, good spirit. Ibig pong sabihin mga Muslim at hindi Muslim, mayroon silang kanya-kanyang relihiyon tulad natin. Bagamat hindi natin sila nakikita, ay nakikita nila tayo. Ito ang ating pinagkaiba. Ngunit may kanya-kanya tayong pananagutan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom kapag hindi natin tinanggap ang patnubay ng banal na Quran. Ngunit gaya ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi kanina sa banal na Quran, ang sino mang tumanggap sa kanyang patnubay ay wala tayong dapat ikalungkot ikalumbay sa mundong ito, lalo na sa pagharap natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa na po ang patnubay na mayroong taglay ang banal na Quran. Ang pangatlo pong patnubay ng banal na Quran, sinabi po ng banal na Quran sa chapter 61 verse 9, huwa alladhi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq. Siya ang Allah ay nagsugo sa iyo Muhammad na dala ang tunay na patnubay at tunay na pananampalataya. Ibig pong sabihin ay binanggit po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ipinadala niya ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalang patnubay. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin?
Ito pong propeta na ito, ipinadala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maipaliwanag niya ang banal na Quran. Maipaliwanag niya sa pamamagitan ng salita at kanyang mga aksyon at kanyang pag-aproba. Ipinaliliwanag niya ang banal na Quran kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na siya ay nag-iisa, siyang lumikha. Ipinakikilala ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinakikilala at ipinaalam niya sa mga tao na sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kung paano sila mag-aalay ng pagdarasal at pagsamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ang pamaraan ng pagsasala, paano ang paraan ng pag-aayuno at pagwudu, ang pag-hajj, paano ang paraan ng pakikitungo mo sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga mahal sa buhay, sa inyong pamilya, sa inyong ama at ina, sa iyong pakikitungo sa iyong sarili, sa iyong pakikitungo sa iyong pamumuno, pa iyong pakikitungo sa iyong nasasakupan, sa iyong pakikitungo kung paano ka mananamit, paano ka matutulog, paano ka magdudubi. Ang lahat naman ng ito ay itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan bilang isang patnubay upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon bang mga aklat na sinasabi ngayon na patnubay daw kuno sa mga tao na itinuturo ang mga tamang katuruan ng aklat sa pamamagitan ng propeta na siya ang nagpaliwanag o mga sugo upang sila'y gabayan sa tamang pagsamba sa dakilang tagapaglikha? Wala po, maliban po sa banal na Quran. Ang anumang aklat maliban sa banal na Quran ay ipinapaliwanag lamang po nila sa ayon sa kanilang mga pansariling mga opinyon o mga gumawa ng mga aklat na ito na silang nagpaliwanag at sinusunod lamang ng mga nangangaral na ipaliwanag din ang opinyon ng gumawa ng aklat. Ito po ang kanilang mga opinyon. Kaya naman po, nakakalungkot isipin, iisang aklat po ang ating kababayan ay napakarami po nila na sekta po. No? Ano po ang dahilan? Ang dahilan po kasi ay iniinterpretasyon at pinaliliwanag lamang nila ang mga bersikulo ayon sa kanilang mga sarilit kagustuhan, hindi po tulad ng banal na Quran. Iisa po itong aklat sa buong mundo. Iisa po ang kapaliwanagan nito mula lamang po sa ipinadalang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano mo gagampanan ang lahat ng nakasulat sa banal na Quran sa pamamagitan ng itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magigito man ay sa iyong mga pag-uugali, kinakailangan ay sundin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman po nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter 33 verse 21, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah." Liman kana yarjullah. Katiyakan na sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang mahusay na halimbawa upang sundin ng sinumang umaasa sa pagkikipagtipan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo po ba, pati ang pinakamataas na moral na pag-uugali ay na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang hindi mga Muslim, ito ipinatunayan nila na sa lahat ng buong tao sa mundong ito mula sa una, ang pinakamahusay na mayroong pag-uugali ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit din dito ng banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 68 verse 4, "Wa innaka la ajran ghayra mamnun." At katotohanan ikaw Muhammad ay nag-aangkin ng pinakamataas at kapuri-puri na moral na pag-uugali at asal. No po, pinatunayan po ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang propetang ito bilang patnubay, pati ang kagandahang asal ay iniwan niya sa lahat ng sangkatauhang maniniwala sa kanya ay nararapat pong sundin natin siya sa abot ng ating makakaya. Yan po ang pangatlong patnubay ng banal na Quran na ipinadala niya ang huling propeta o ang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipaliwanag niya ang nilalaman ng aklat ng banal na Quran. Kaya po sa mga Muslim sa pananampalatayang Islam ay wala pong imbento pagdating po sa pagpapaliwanag ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay hindi magkaligaw-ligaw ang mga mananampalatayang Muslim sa tuwid na landas. Ang pangapat po na patnubay ng banal na Quran, ito po ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa bayyinatin minal huda wal furqan." Chapter 2 verse 185. At mula rito, ito ay masyang maliwanag na tanda at patnubay upang malaman ang mali at tama. Ibig pong sabihin ay, wala pong anumang aklat ang ginawa ng tao na makapagbibigay ng tamang panuntunan na ito ay haram, ito ay halal, ito ay bawal o pinahihintulot. Wala po.
ito pong banal na Quran, lahat po ng espeto ay itinuturo niya ang bawal at mali at mananatili ang aral nito na tama at mali habang buhay po hanggang sa magwakas ang mundong ito. Hindi po babaguhin ang tama at mali na desisyon ng aklat na ito. Ibig pong sabihin kasi po ay perpekto po ang pagbabawal at pagpapahintulot sa banal na Quran. Ang banal na Quran po ay kompleto po. Itinuturo niya ang bawal o ipinapahintulot sa iyong pananamit, sa iyong mga aksyon at galaw at pananalita, sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa, kapitbahay at pamilya. Itinuturo niya kung ano ang tama at mali. Itinuturo niya ang tama at mali sa pamumuno, sa pakikitungo sa mga tao sa lipunan. Itinuturo niya ang paraan ng pagsamba na walang imbento, sa nais na gustong paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro niya sa mga sugot propeta. Itinuturo ang tama at mali maging sa mga pagkain. Lahat po ang espeto ay itinuturo ng banal na Quran kung ano ang tama at mali. At ito po ay tiyak. Wala sa sino mang tao o aklat na ginawa ng tao na makapagbibigay ng ganap na pagtuturo na ito ay tama at mali, maliban lamang po ang banal na Quran. Yan po ang katotohanan kahit saan man sulok ng mundo na kumuha kayo ng aklat. Wala pong mga aklat na makapagtuturo na ito ay bawal, ito ay mali. Maliban lamang po sa manlilikha, of course. Siya lamang po ang may kaalaman sa lahat-lahat ng bagay. Alam niya ang tama at mali sapagkat linikha niya lamang tamo. Tayong lahat ay linikha niya lamang. Kaya po ang aklat na ito, ang banal na Quran, ay mapapanaligan po na ang lahat ng ipinagbabawal ay bawal. Lahat po ng pinag-uutos ay ipinag-utos kapag sinuway mo ang pagbabawal. Tulad ng ating pinaksa na hijab na kasuotan ng babae sa nakaraan, nakita nyo ang resulta, napakalaki pong resulta ang naganap na kamalian po na pinsala sa mundong ito. Ibig pong sabihin, kung ang tao ay gagawa ng batas, kung makikita nyo ang ating bansa, punong-puno ito ng problema at paghihirap dahil sa paulit-ulit na lang binabago ang batas ng tao, ay hindi nila ito magawang maitugma. Bakit po? Dahil tao lamang po tayo, nilikha ng Allah. Anong karapatan natin na gumawa ng batas? Ang may karapatan po nito ang manlilika. Ibig pong sabihin ay ipinatatunayan ng banal na Quran na ito po ay galing sa manlilika sapagkat po ang pagbabawal dito, ang tama at mali ay 100% tumpak na tumpak po ang mga pagbabawal at mga pagpapahintulot. Sige po, dumako na tayo sa huli. Huwag na natin masyadong habaan ng paliliwanag. Marami pa tayo pong sasagutin. Ang uling patnubay ng banal na Quran po, Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah 2:2. Ito pong banal na Quran bilang huling patnubay, panglima po. Ito po ay magbibigay na patnubay sa taong papasok sa Islam. Pag-aaralan niya ang banal na Quran, natuturuan niyang maging mahintatakutin ang taong ito. Walang aklat na anumang aklat ang magtuturo sa tao na bigyan siyang takot sa manlilikha. Wala po. Itong banal na Quran, kapag pinag-aralan mo ito, unti-unti mo, kapatid, natatanggalin ang mga ipinagbabawal na Allah subhanahu wa ta'ala. Unti-unti mong nararamdaman ang takot kapag pinag-aaralan mo ang aklat na ito. Hanggang sa iwanan mo ang mga ipinagbabawal na ito, at sa tuwing gusto mong balikan ito, kapatid, baliwala ka. Para bagang mayroong humahadlang sa iyo na ito ay huwag mong gawin dahil sa takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang po ang aklat na kayang-kayang kontroling ka mula sa paggawa ng masama, at walang aklat na anumang aklat maliban sa banal na Quran ang makokontrol ka sa paggawa ng masama. Maliban po dito, ito pong aklat na banal na Quran, kapag pinag-aralan mo ito ay magkakaroon ka ng takot. Sapagkat binanggit siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 35 verse 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Katotohanan na may takot sa akin ay yaong mayroong kaalaman. Kaya't kapag pinag-aralan mo ang banal na Quran, magkakaroon ka ng kaalaman dito. At kapag nagkaroon ka ng kaalaman, makikita mo magiging matuwid kang Muslim. Sa oras na gawin mo, gusto mong gawin ang masama, inuudyokan ka ng iyong sariling kaluluwang masama at ni Iblis o si Shaitan, makikita mo mayroon tumutulong sa iyo. Ang banal na Quran, hinahadlangan kanyang gawin ito sapagkat nagkaroon ka ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kontrolado ka ngayon ng banal na Quran sa pahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala na huwag mong gawin ang masama. Mayroon bang aklat na maliban sa banal na Quran na kaya kang kontrolin? Wala po.
Ito po ang patnubay ng aklat na aming daladalang ipinagmamalaki po ng mga kamusliman na galing mismo sa manlilika na dala ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang patnubay sa sangkatauhan, patnubay sa mga jin, patnubay na ipinadala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipaliwanag ang lahat ng bagay pati na ang hindi nakikita na ipinahintulot sa kanya na mapipaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ituro ang lahat ng uri ng pagsamba at lahat ng mabubuting gawain at iwasan ng masama, at patnubay ito upang malaman ang tama at mali, at patnubay sa tao upang magkaroon ng tunay na takot sa dakilang manlilika. Iyan po ang aming aklat na banal na Quran na ipinagmamalaki na isa man dito sa patnubay na ito. Katotohanan po, wala ang anumang aklat saan man sulok ng mundo na mayroong taglay. Isa lamang po sa patnubay na ito. Ang mga aklat na yan ay wala ni isang patnubay sa mga binanggit natin. At ito ang patnubay ng banal na Quran, naglalaman po ng 5 patnubay na buo pong sigasig, buong tapang at buong pinagyayabang na ipinagmamalaki naming kamusliman. Ang banal na Quran ay siyang tanging mayroong patnubay na ganitong aklat, 5 uri na mayroon siyang pinalaloob ng tunay na patnubay mula sa dakilang manlilika. Sinabi ng Allah, ang sino man tumanggap ng aking patnubay, wala kayong dapat ikalungkot, wala kayong dapat ikalagaling sa mundong ito, lalong-lalo na po sa pagharap sa kabilang buhay. Ito po ang aming aklat, mga kababayan naming wala po sa loob ng pananampalatayang Islam. Nawa po ay nakapagsilbi na naman po ito sa inyo ng kakaunti at mumunting butil na aral upang sa ganun na ay maalaman ninyo ng aming aklat ay kaiba-iba talaga at kamanghamanghang aklat, tulad ng mga narinig ng mga jin nang i-recite ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagdarasal, na pinaniwalaan din nila na sila'y naniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Ito po ang pinagsaluhan natin sa araw na ito, at dakuhan po natin ang ating mga tatanungan upang matugon natin sa ating abot na mga kaya. Kasama natin sa kabilang linya ang ating mga kapatiran, naway sila'y makatawag ng maaga sa pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. So brother Musa, nasa iyong pagkakataon sa mga katanungan, may rin akong tanong na bagong pasok ngayon, no? So mayroon pong load, ang mga bagong pasok na load sa unang magte-text sa 5 text na ito ay magkakaroon po kayong tag-100 load. Ibig po sabihin ay iba-ibang numero, hindi po isang may-ari. Kung isang may-ari kahit 5 po ang text ay 100 pa rin po yan, no po? Para maging malinaw po. Sa iyong pagkakataon, brother. Salamat alaikum. Mashallah, mayroon po tayong unang message na katanungan, inshallah. Na unahin na po natin kasi tulad na nasabi natin, priority natin ang mga nauna. Oo, priority natin ang mga magte-text kahit na may kasulukuyan tayong sinasagot, brother. Bibigyan natin ang mga bagong dating kaysa sa mga naipon nating mga katanungan, brother. Alhamdulillah. So, dakuan natin itong kanyang katanungan, inshallah. Naku sa nanyang tanong, mula po sa 0949-794-4160. Assalamualaikum. Tanong ko lang po, kung ako ay nagsala ng asar at naalala ko na hindi pa pala ako nagsala ng duhur, maaari ko po ba palitan ang aking niya para sa sala ng duhur? Alhamdulillah. Inshallah, brother, yun ang katanungan niya. Ang sabi niya, brother, siya raw ay nagsala ng asar. Nagsasala ng asar. Muslim siya. Walaikum salam. Walaikum salam. Abang nagsasala siya ng asar, ang sabi niya, naalala niya na hindi pa siya nagsagawa ng salang zuhur. So, ibig sabihin, of course, ang intention niya ay sala asar. Obligatory pareho ito. Gusto niya itong palitan ngayon dahil alam niya siguro sa Islam hindi pwede ang magsala ka ng asar tapos duhur. Lalaktaw ka dahil yan ang malakas na opinion ng mga scholar ay hindi maaari ito dahil tinuruan ni Jibril alayhis salam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano magsagawa ng sala, arrangement, at sinabi niya, ganito mo ituro sa mga tagasunod mong sala. So dahil dito, naalala niyang zuhur, ay gusto niya itong ibaling sa duhur ng sala. So habang sinagsasala, pwede niya bang palitan on the spot ang niya niya na iniya niyang salang asar sa duhur. Halimbawa, nakagawa na siya ng isang raka, halimbawa, so counted na ito sa duhur dahil papalitan niya ang niya niya para ito sa duhur. Maari daw po ba? Ito po ang katanungan niya. Alhamdulillah. Ang sagot po dito, mayroon po tayong 4 na bagay sa pagpapalit ng intensyon. No po? Mayroon po tayong 4 na bagay kung saan sa pagpapalit ng intensyon. General to general, particular to particular, general to particular, at particular to general.
Ibig pong sabihin, kapag ang ating pinapalitan ng niya ay particular to particular, katulad nito, fards to fards, ay hindi nyo po pwedeng palitan ang inyong niya. Hindi po. Kung ang asar nyo ay sala, naalala yung duhur, ay minamabuti pang gawin nyo iyan ng sadaka na sala. At itaslim nyo at isagawa nyo ang duhur tapos asar. Hindi po pwedeng palitan ng niya ang parts to parts. Ibig sa particular to particular. Hindi rin po pwedeng palitan ng niya ang general to general, sunna to sunna. At hindi nyo rin pwedeng palitan ang niya na kung saan ginagawa nyo ang general, sunna, na palitan nyo ng parts na niya. Ang po pwede lamang po ay parts, tulad ng parts na sala, aser, ay gawin nyo ng niya na sunna. Katulad ng aser na yan, palitan mo yan ng niya ng sunna ay po pwede. Ngunit sa part, hindi pwede. Ang pwede lang, parts to general. Ang parts obligatory, palitan nyo ito ng sunna. Sa ganito, sister o brother, ang nagtanong na yan, palitan mo ito ng sunna, ay maari, tapos gawin mo parts. So halimbawa rin, brother, Alhamdulillah. sa isang jamaa, nahuli ka, nag-iisa ka na lang nagsasala sa masjid, aser. Nakita mo maraming dumating para magsagawa ng aser din ng jamaa. So pwede nyo itong i-convert o palitan ng niya ninyo ng sunna at sumali kayo doon sa sala jamaa dahil marami ang reward. So tandaan nyo po, ang maari lang palitan, hindi pwede ang parts to parts, general to general, general to parts, ang palitan nyo lang parts to general. Ibig sabihin obligatory, gawin yung sunna. Ito lang po ang maari sa pagpapalit ng intention. So mayroon po tayong tumatawag sa kabilang linya, no po? Ang ating kapatid na si Brother Harun, papasukin natin sa ating linya po, no? Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah, Allah. brother, sa iyong pagkakataon na makabati muna po kayo, brother. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat po ng pasasalamat, pagdakila at pagsamba ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Nawa ang kanyang habag at pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at kasamahan, at ganoon din sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa dumating ang tinatawag nating Liyom Al-Qiyama o tinatawag nating Judgment Day. Binabati ko po ng Assalamualaikum ang ating mga minamahal na kapatid ng mga Muslimon na nakikinig ngayon sa ating programa Islam Solution for Humanity. At ganoon din po, binabati ko po ng magandang umaga ang mga mahal natin mga Balanggenyo, Bataenyo na nakikinig ngayong araw na ito. Assalamualaikum po. Mukhang maganda po ang topic ninyo ngayon, kapatid na Saleh, Brother Musa. Assalamualaikum sa inyong dalawa dyan. Alhamdulillah, brother Harun, baka meron po kayong nakareserbang katanungan dyan ay maaring kayo na rin po ang baka meron pong binigay sa inyo na katanungan dyan. Maaari nyo pong i-share dito at pakisagot po, brother. Actually po, ang katanungan po dito na pinabot sa akin nung nakaraang linggo ay napakaganda. Ito po ay ayon sa kay Isa alayhi salam. Ang unang katanungan po ay ito po kung sino po ang nagtanong ito, ang tanong po niya ay si Jesus ba ay anak ng Diyos? Masya Allah. Ang ganda po ng tanong, kapatid. Ano po? Alhamdulillah. Kasi po ang sinabi dito ay anak ba siya ng Diyos? Marami pong verse sa Biblia na nagpatunay na si Jesus ay hindi anak ng Diyos, hindi Diyos, o hindi nagkatawang tao. Ito po ay Trinity. Ito po ay gawa lamang ng tao. Sapagkat kung babasahin po natin sa Biblia, ang batayan po nila ay Biblia, sa 1:20-17. Ito pong pagkakasabi po, kapatid, napakalinaw Opo, brother. Sinabi ni Jesus, huwag mo kong lapitan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila
na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Napakalinaw po, kapatid, no po. So, ibig pong Meron po sabihin, siyang- brother, kung tinukoy dyan ni Jesus na anak, ama ni Jesus, ama din nitong tinutukoy niya, tinutumbok niya, brother, di po ba malinaw? Malinaw po, kapatid, malinaw po. Lumilitaw po dyan, Meron ito po siyang, opo, lumilitaw po dyan sa salitang yan, ito po ay metaphorico lamang po, hindi po ito literal. Ibig sabihin po ng metaphorico para sa ating kababayan at kamusliman, kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ay tinatawag ka po na siya ay anak ng Diyos. Metaphorico po, hindi po literal, ibig po sabihin. ganun po talaga yun. Alhamdulillah. Sige po, pagpatuloy. Meron po siyang, opo, meron po siyang tinatawag na Ama. Sapagkat, para malaman natin kung sino ba yung sinasabi niyang Ama. Kasi po, yung Ama na nasa lupa ay may pangalan, hindi po ba? Opo, opo. Kung yung Ama ay nasa langit, yung tinawag ng Ama, kinakailangan may pangalan din siya. May pangalan din po siya. Sapagkat, opo, may pangalan po, malinaw po eh. Malinaw po. Ha? Oh, ito po ang patunay. Pinatunayan po sa banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anillahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi salat li dzikri. Ang linaw po, ilipat po natin sa pinakamalapit na Tagalog. Katotohanan, sabi po niya, ako si Allah. Ay yung pangalan niya eh, Allah eh. Alhamdulillah. Masyaallah. Hindi po ba? Binanggit po niya pangalan niya. Katotohanan, ako si Allah. Walang Diyos maliban sa akin. Sambahin lamang ako nag-iisa at mag-alay ng sala. Sino pong gumagawa ng sala na yan kundi po mga Muslim? Alhamdulillah, masyaallah. Bilang, bilang Masyaallah. pag-alaala sa akin. Sino po ang laging nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tanging mga Muslim lamang po. Alhamdulillah. So bilang karagdagan din inshallah, no, brother, may dagdag ko lang inshallah. Na kung saan mismo si Jesus din nagsabi sa banal na Quran sa chapter 19 verse 36 na sinabi mismo ni Jesus na at katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya tanging sambahin siya. Ito ang tuwid na landas, ang reliyon ni Allah. So ibig sabihin dito sa talata na ito, pinabi rin niya na siya ay mayroong sinasamba. So ibig sabihin, brother, nagkasundo lang kayo ni brother na Alhamdulillah. tinutumbok na sinabi ni brother sa Bible kanina, Ama, ito yung Allah. Allah. Na sinabi rin natin nakaraan na Eli, Eli, or Ela, Ela, no? Opo. Masya Balik po Allah. sa iyo, brother Haron, nagiging malinaw po ang mga kasagutan po para sa ating kababayan po. Yung tinatawag daw na Ama, ito po yung Allah or Eli, Sa Islam or siya, Elohi po, no? oo, Balik sa iyo, siya yun. brother, kapatid na Haron. Alhamdulillah, yung po sinabi ni Brother Musa, bigyan po natin ng dali, sabi nga po sa Tagalog. Sabi po, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hasa siratul mustaqim. Ayun po sinabi ni Brother Musa kanina. Inilipat ko lang po sa pinaka original na pagkakasulat ng kanyang dalil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At sana po doon po sa nagtanong na yon, na naging malinaw po sa kanya na kung sino ang dapat nasambahin, kung sino ang Diyos, ay nagkaroon po ng linaw sa kanya. Tayong pong salamat doon sa tao ng tanong na yan. At inshallah, ay gabay siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ano po? Alhamdulillah. Ang pangalawang tanong po, kapatid na Saleh, Brother Musa. Alhamdulillah, brother, sa iyo po, pagkakataon, brother, napakadalang niyo Ano po? pong... Marami yatang katanungan dyan. Oh, sa iyo talagang pong bibigay Opo, natin sa iyo kaya- pagkakataon, napakadalang naman niyo po, Alhamdulillah. brother. Ang tanong po, ito po yung pangalawang tanong eh. Paano tayo makakatiyak sa ating mga ginagawang mabuti na ito ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala? So ibig pong sabihin niyan, Ang ganda brother, po ng tanong. Muslim yan. Opo, Muslim po Oo, nagtatanong kasi ito. kung paano raw siya makakatiyak, dahil alam po natin sa programa natin na palagi natin sinasabi na kapag hindi ka Muslim ay wala pong silbi ang mga gawang mabuti. So I think ang nagtatanong ay Muslim, brother. Muslim yan. Alhamdulillah. Muslim po nagtatanong. Opo, opo. Sige po, Kaya doon brother. po sa kapag natin nagtatanong ito kung siya ay Muslima o Muslimon, inshallah at bigyan natin ng malinaw sa Opo, kanyang mga katanungan. Ano po? Alhamdulillah. Bigyan natin malinaw kasagutan. Sinabi po sa Surah Al-Ma'idah, sa Surah 9, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adallahu ladina amanu wa amilus salihati
lahum magpiratun wa ajrun azim. Una-una, binanggit po niya Allah subhanahu wa ta'ala, sabi po niya, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-promise, nangako siya. Nangako siya. Bagamat ang kanya mga alipin ay hindi pwede sumumpa, hindi pwede mangako. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ay pwede siyang manumpa, pwede siyang mangako sa kanya mga alipin. Bakit? Sapagkat wala na pong higit pa sa kanya. Kaya siya ay malaya makapangako sa kanya mga nilikha. Alhamdulillah. Okay? Ito po. Sabi po niya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa mga taong naniniwala sa tauhidullah, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at may pasabali po kapatid na sali, no? At gumagawa ng kabutihan. Sa kanila ang patawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang malaking gantimpala nito ay yung paraiso, kapatid. Paraiso. Sino man ang naniwala, sumunod sa kanya at gumagawa ng kabutihan, ang patawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanya, at ang pinakamalaking gantimpala nito ay ang paraiso. Assalamualaikum, Brother Haron. Mayroon po tayong text, no po, isingit natin gaya ng mga pinangangako natin dito. Kapag may nag-text ay isinisingit po natin, niluunan natin sila. Sila pong priority. Brother, isingit po natin. Ito po yung tanong, pakisagot nyo po, brother. Inshallah. So, alhamdulillah, mayroon po tayong natanggap muli na katanungan mula sa 0926-458-1555. O saan ang kanyang katanungan? Kapatid, tanong ko lang po sa inyo, kayo po na mga Muslim ay naniniwalang kayo lang na sumasamba sa Allah ang magtatagumpay sa kabilang buhay. Ngayon, sabi niya, ngayon po ito na po ang aking tanong. Paano naman po yung mga taong napakabuti dito sa lupa? Mga taong nagbuwis ng buhay na tanging hangarin lamang ay ipahayag ang alam nilang tamang paniniwala, tulad po ni Pedro Kalunsod, na alam po natin na ito'y pinaslang sila po ba ay mapupunta sa impyerno, o kung ang Islam po ay reliyon ng kapayapaan, bakit napakaraming Muslim country ang nasasangkot sa giyera o kaguluhan? So ang katanungan po niya dito ang katanong niya, so sa mga tao na wala sa loob ng Islam is masisigurado ba sabihin na kung ang Islam po ay mga Muslim ay naniniwala na mayroong kabilang buhay o sila ay magtatagumpay dahil sila ay nasa loob ng Islam, paano naman po yung mga tao na wala sa Islam pero gumagawa sila ng mga mabubuting gawa? So, sila ba magiging talunan? Ganun, brother. Tulad din Kalunsod. Dahil namatay daw siya, pinagtanggulan Diyos. Paano naman daw siya? Dahil sa Diyos niya rin ginawa yun. Yun ang tanong niya. Inshallah, brother. Sa inyo pagkakataon, inshallah. Bali, dalawang katanungan po yan, di ba? Hindi po ba, brother mo, sa dalawang katanungan po yan? Alhamdulillah. Opo, dalawa po. Una-una, malinaw po na maging sa Biblia ay pinag-utos. Basa po natin sa Exodus 23:4. Ito po ang pagkakasabi. Huwag kang gagawa na Diyos-Diyosan na inaagapay sa akin o kawangis, ni gawa sa langit, ni sa lupa, ni sa ilalim ng tubig. Allahu Akbar. Ayun po ang malaking pinag-utos Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ang lahat po, ang sabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng kasalanan ng anak ng lahi ni Adan. Sino po yun? Tayo po yun, mga tao. Tayo po yun ang galing kay Propeta Adam alaihi salam. Ang lahat ng kasalanan na gawa niya, sing dami man ng bula sa dagat ang nagawa niyang kasalanan, ang patawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sing lawak ng kalupaan. Ganun po siya magpatawad. At kung ang nagawang kasalanan ng tao ay sing lawak ng kalupaan, ang patawad naman niya ay sing lawak ng kalawakan. Maliban lamang sa isa na walang patawad magpakailanman, ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na nilikha lamang ng kanyang alipin. So ibig pong sabihin brother, malinaw po na hindi rin po magtatagumpay itong tinutukoy nilang kalunsod na ito, dahil po alam natin ay sa mga Diyos-Diyosan din po nakapokus ang buhay nito. At ginawa pa siyang Diyos-Diyosan ngayon, kapatid. So ibig po sabihin, lahat po na ito hindi magtatagumpay, kapatid.
napakasakit pong tanggapin minsan ang katotohanan. Kaya nga po, kinakailangan, ito po yung sa lupa po kasi na ating ginagalawan, ang tinatawag na heinous crime ay yung nakikita natin o nababalita natin na nanggahasa, pumatay, nagnakaw, at kung ano-ano pa. Yun po ang tinatawag na heinous crime dito sa mundo. Hindi po ba? Alhamdulillah. Ngayon, Ayan, brother. pwede po tayong mapatawad sa pamamagitan yan eh. Pwede tayong mapatawad eh. Subalit, kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang heinous crime na walang patawad, magpakailanman. Ano mang ginawa mong kabutihan, kapatid? Sabi ko nga sa iyo, Opo. kung ang ginagawa mong kabutihan ay sinlawak ng dagat, sinlak ng bundok, walang saysayang lahat ng iyan. Sabagkat, kung hindi mo lang makikita o matatagpuan sa puso mo ang tamang relihiyon, ang tamang pagsamba, ay mawawalang saysayang lahat na yan. So kinakailangan, makita mo muna, maramdaman mo muna sa puso mo kung sino ang dapat mong sambahin, sino ba ang naglikha sa iyo. Iyan ang pangunahing utos. Ganun po, Brother Sabihin Saleh. po dyan, brother, inshallah, kung kailangan kung hihingi ka ng tawad dun sa tama o sa tunay, hindi sa mga bagay na kung saan ay pinagbabawal talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol naman doon, brother, sa sinabi niyang bakit nasasangkot sila sa maraming kagaluhan, ang katotohanan po ay wala po tayong alam sa bagay na yaan po. Hindi po natin ito Alhamdulillah, pwedeng totoo sagutin yan. na hindi naman po natin alam ang dahilan. Halimbawa po sabihin po namin, baka sabihin nyo kinakampihan namin ng mga Muslim, hindi po natin alam ang dahilan kung bakit po nila nagagawa ang kaguluhan. Maaring nagtatanggol sila sa kanilang mga sarili o ari-arian, Alhamdulillah. ay karapatan po nila iyon. No po, kung sila naman ang gumagawa ng kasalanan o kasamaan, ito po siguro ay nalilihis sila sa patnubay ng banal na Quran na sila naman po may pananagutan sa kabilang buhay po. So hindi po Alhamdulillah. natin yan problema. Ang may problema po dyan ay kung paano nagsisimula dyan, hindi po natin alam. Kaya hindi po natin pwedeng pagbintangan ng mga Muslim kung bakit sila nagkakagulo, ginugulo. Wala po tayong alam sa mga bagay na yaan po. No po? Alhamdulillah, Wala po tayong alam. alhamdulillah. So, yun po. Hindi po natin ito kayang sagutin kung sino may kasalanan, anong pinagmulan, sapagkat hindi po natin alam kung anong totoong pinagmumulan ng mga gulpo. No po? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yun po yung... Magbibigay po ako ng konting liwanag doon sa huling katanungan. Actually, kapatid, ang katanungan na yan ay very common na yun eh. Bakit daw ang Islam ay kapayapaan? Bakit ang Islam ay kapayapaan? Samantalang kayo mismo mga Muslim sa Muslim nagpapatayan, bansa sa bansa nagpapatayan, kayo mismo ay nagpapatayan, tapos sasabihin nyo ang Islam ay kapayapaan. Hindi po ba? Alhamdulillah. Ngayon, magbibigay po ko ng isang konting paliwanag kung bakit ang mga Muslim ay gumagawa ng masama o kapwa Muslim ay gumagawa ng hindi mainam para sa isa't isa. Binanggit po sa banal na Quran, ito po ang pagkakasabi. Qala fa bi isatika la ugwiyanahum ajmain. Ayon po ang pagkakasabi sa banal na Quran. Hindi po si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsalita na yon. Hindi po siya ang nagsalita. Hindi po siya subhanahu wa ta'ala ang nagbitaw ng salita ng aking binanggit. Ang nagbitaw po ng salita na iyon, walang iba kundi si Iblis. Ang Satan ang nagsalita sa kanya. Ang sabi po niya, Ya Allah, sabi niya, ako'y manunumpa sa iyong kapangyarihan na silang lahat na iyong matutuwid na landas na sumusunod sa iyo ay aking ililigaw maliban lamang sa ilan. Malinaw po, nadumpa po sa Iblis sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga mananampalataya na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ililigaw maliban lamang sa ilan. Kaya nga po, kapatid sa kapwa Muslim, Muslim sa kapwa Muslim ay naglalaban. Para ano? Para maging sa kanya. Hindi po ba? Para maging sa kanya. Kaya nga po, nakikita natin, bakit sila nag-aaway? Muslim sila sa Muslim, kapatid sa kapatid. Kaya nga po, doon po siya namamagitan. Doon po pumasok ang binanggit ni Iblis na siya ay manghihimasok sa dalawang mananampalataya upang maging kanyang isa o maging kanyang dalawa. Yun po ang kanyang isinumpa. Kaya nga po, nakikita natin na ito ay nagaganap sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun po, Brother Saleh, Brother Musa. Brother, no, kung talagang susuriin natin yan, na simple lang ang bagay na pag-aaway. Kung ito'y pare-pareho mga Muslim, unang-una, nag-aaway lang sila dahil sa maling
knowledge. Yan, Akida, number one ang alhamdulillah, akida. Number one yan, alhamdulillah. Ang pangalawa, Oo, kapag totoo po akida yan. kasi mali ang akida, mali paliliwanag, hindi tayo Magkakasundo. nakakasundo, Hindi magkakasundo. doon nag-uumpisa ang alitan, hindi, no? Doon lang nag-uumpisa yan dahil sa maling Akida. akida o pagbibigay ng kaalaman, o Kaalaman. binibigyan nila sariling interpretasyon. Alhamdulillah, Ang banal na ayan. Quran, hindi sila pupunta sa Sunnah o Quran. So kung pupunta tayo sa Quran at Sunnah, walang mag-aaway ng Walang Muslim. mag-aaway, Ibig malinaw. sabihin po ay problema lang ay ang knowledge, tamang knowledge po ang nagiging Opo, problema opo. kung bakit tayo nasasadlak sa ganitong hindi pagkakaunawahan po, no? Alhamdulillah. No po? So bagamat po mga kababayan namin ay nag-aaway ang mga Muslim, ay huwag niyo pong isipin na sila po hindi makakapasok sa paraiso. Hindi po. Sila pa rin po ay makakapasok sa paraiso. Ganito po, kabait ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat na naniniwala sa Kanya, bagamat sila ay nag-aaway, no po, ay makakapasok pa rin sila sa paraiso. Hindi katulad kapag wala ka sa Islam, hindi man kayo nag-aaway o napakabait ninyo, nagkakasundo, ay hindi po rin po kayo tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yan po ang palaking pagkakaiba, bagamat nag-aaway mga Muslim. Alhamdulillah. So balikan natin yung tanong kanina, brother, no, Alhamdulillah, kung paano matatanggap o makakatiyak ang isang Makatiyak sa Muslim. ating mga mabuting gawa. Brother Aaron, may kadagdagan daw po si Brother Musa doon sa nasagot ni sagutan brother. niyo. Sige po, sige po. Inshallah. Ako po isnambay muna at nakikinig ako. Sa kasagutan ng ating kapatid na si Brother Haron, inshallah, patungkol sa mga kabutihang gawa ng isang Muslim kung ito ba'y tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, una po, ito mayroong mga natawag na kondisyon Sa Sharia. Sa Sharia ng Islam. Na kung saan, unang-una, hindi ka lumabas sa Islam. Of Yun ang course, una, hindi ka ano, lumabas. hindi ka Tapusin Islam. na, brother. Pangalawa, hindi ka kumakain ng haram. Dahil anumang gawain mo na mabuti ay hindi tatanggapin ng Allah kung ikaw ay nasa punto na kumakain ng haram. Pangatlo, ginawa mo ito ng para sa Allah, hindi riya o wala Seven, pang tao. may ikhlas ka sa kanya May talaga ikhlas, yan. No? alhamdulillah. So yun yan sa mga kondisyon yan, inshallah. So pang-apat, ito yung dapat ito ay sa paraan ng sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, dyan tayo Dyan tayo nag-aaway-aaway ngayon yan. dahil lang iba wala sa paraan. Oh, Kaya yan, sa bakit pamagitan ng kanyang nag-aawayisan? aksyon. Okay, Oh, isa yan, sana. isa sa dahilan. Saan ito ay inaprubahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinakamalinaw, ito ay hindi bida. Bida. At higit Alhamdulillah. sa lahat, mayroong kayong gusto. Huwag niyong kalimutan. Huwag niyong gawin ang ibada na wala kayong gusto sa Allah. Kasi kung Alhamdulillah. malinaw dapat ginawa niyong ibada, ano bang gusto niyo sa Allah? Anong hope ninyo? Dahil gusto niyong paraiso, ayaw niyong impyerno, habagat kapatawaran, huwag niyo pong kalilimutan palagi. Bawat gagawa kayo na mabuti, mayroong kayong hope sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroong katanungan dito, brother. Pakisagot. Bagong Inshallah. pasok ulit, brother Haron. Sa iyong pagkakataon, brother. Meron Sige po po. nagtanong dito, Sige po. another question po, inshallah. Bali, meron tayong dalawang question dito. Dalawa po ang pumasok, Dalawa, brother. Alhamdulillah. Dumarami na po ang unahin na po natin yung nagdadala. first come first serve lang po, no, inshallah. So dito po, brother, mayroong tanong back from 0919-753-2975. O saan, bakit po ang mga babaeng Muslim ay kailangan pang mag-hijab? Hijab. So pakiulit lang po sa mga nagte-text, kung makalimutan po namin na maibigay yung sadaka ng 100 load, text nyo po kami ulit pagkatapos ng programang ito po, ano po? Alhamdulillah. Brother, ang tanong daw po, bakit daw po Bakit ba ang mga ang babaeng Muslim kailangan pang mag-hijab? Alhamdulillah. Siguro hindi Muslim ang nagtatanong, bro. Hindi Muslim to siya. Hindi po, opo. Alhamdulillah, ang ganda po ng tanong na yan. Ano po? Actually po, salamat po sa nagtanong na yan, bakit daw po babae kinakailangan mag-hijab? Opo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Actually po, ang hijab ay unang ipinag-utos sa mga kalalakihan muna. Opo. Ha? Ang hijab sa mga kalalakihan ay ibaba ninyo ang inyong paningin sa mga bagay na nakapagbibigay sala. Lower your gaze at ingatan ang nasa pagitan ng inyong dalawang hita at irespeto ang mga kababaihan. Opo. Yun po ang hijab nung kalalakihan. Opo. Ibaba ang paningin sa mga bagay na makapagbibigay sala at ingatan ang nasa pagitan ng dalawang hita. Actually, yung pag-una at ito po ang kasagutan sa pangalawa, bakit kinakailangan mag-hijab ang babae. Unang-una, ito po ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po, isasalin ko na lang po sa pinakamalapit na Tagalog upang labis ninyo maunawaan. Opo, sabi po, O Propeta Muhammad, sabi mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, at sa mga babaeng Muslim, natakpan ng kanilang aura, private parts, maliban sa muka at kamay. Idadlad nila o takpan nila ang kanilang buhok hanggang dibdib upang maging proteksyon sa kanila para hindi sila lapas tanganin. Ibig pong sabihin Kaya na, naman brother, po, protection po pala yan.
protection po ito, kapatid na Sale, Brother Musa. Opo, siya po nagtanong po, Protection yun po. po sabi na Brother Aaron, sabi nasa Protection niya, pala. protection po ito, no? Protection. Balik sa'yo, Brother Aaron. Alhamdulillah. Paano po natin sasabihin na ito ay protection samantalang ito ay itim na tela? So yun nga naman, bakit? Kung ngayon po nga naman? natin, ang isang babaeng sexy, hapit ang damit sa katawan, laylay na ang kanyang ang kanyang private parts, o nakita natin ang kanyang hindi magandang sa mata ng mga kalalakihan, at yung babaeng nakahijab na sinasabi na nakatakip mula ulo hanggang paa maliban sa mukha at kamay, pagsabayin mo silang maglakad sa plaza sa harapan ng mga lalaki, ang unang nabibigyan ng pansin ay yung babaeng nakapit o nakatight. Ibig po sabihin, dahil wala pong protection yun, dahil walang Opo. protection sa paningin ng mga mata, Brother. Wala Kaya pong proteksyon. Allah. Kaya yung babae nakahijab, wala po. Hindi po siya nalapastangan. Unang-una ay siya ay kagalang-galang. Subukan po natin ang isang candy na may balat. Allahu Akbar. Isang candy na may balat ay isang candy walang balat. Pag ibinigay sa iyo ang candy may balat at walang balat, anong pipiliin mo? Ay, siyempre, Brother, yung may balat, kasi yung linangaw na yung Natural, isa. alhamdulillah. Yung may balat ang pipili mo sapagkat ito ay malinis. Walang bakterya. Oh, Ito ay delikado na yung isa po, napapalibutan ng delikado na. kanyang level. Delikado na yung isa, baka may AIDS ang mga langaw. Opo, yun po ang ibig sabihin doon. Alhamdulillah. Salamat po doon So, sa ibig po nagtanong. sabihin Sana sa nagtanong nagkaliwanagan ay, po. ang hijab po ang dahilan ko kung bakit ito pinagdudot sa Allah subhanahu wa ta'ala upang proteksyonan po ang maaari magdulot ng mga tao makagawa ng pangangalunya. O ano po, yun po ang proteksyonan dito na hindi sila mapunta sa gawaing mga lunya ang dalawang tao po, no? Masyaallah, masyaallah. Yun po, sa nagtanong po na yun, yun po ang kasagutan ng ating mga kapatid patungkol sa hijab. Yung susunod, Brother. So, alhamdulillah, dumakupunta Meron sa pa isa, pangalawang Brother tanong, Aaron? Brother, inshallah. Alhamdulillah. Masyaallah yung nagtanong na to, siya yung nagtanong din kanina na kung saan patungkol dun sa kay Kalungsod. Ang tanong po niya, sabi niyo po na ang Biblia ay may kontradiksyon. May papatunayan po ba kayo? Magbigay po kayo ng halimbawa at base sa napag-aralan ko, ano ang dahilan bakit po sinunog ni Uthman ang mga Quran? Yan po bang Quran na hawak nyo ay siya rin po ba original na reveal sa mga kopya na ito? Reveal sa propeta ninyo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po tanong niya, Brother, inshallah, na kung saan meron po ba daw tayo mapapatunayan sa Biblia na kung saan merong kontradiksyon? At pangalawa, yung sa Quran na kung saan bakit daw sinunog ang Quran na kung saan nung panahon ni Uthman, nung sinunog yung mga Quran, bakit daw sinunog ito? At yung ang Quran ba natin ngayon, ayun ba yung huling reveal ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inshallah, Brother, bismillah. Alhamdulillah. Ito po doon sa unang katanungan, contradiction ng Biblia, napakarami po kapatid na Sale, kapatid na Musa. Marami po. Brother, Inshallah. para hindi na lang tayo magpalitaw. Ito, meron din tayo dito. Marami to, no? Hindi natin isa-isahin. Ito na lang po sasabihin namin. I-type nyo lang po sa internet, contradiction sa Bible. Makikita nyo po doon, Antimano, 100. 100 po. Contradiction in the Bible. Ito po, 100 Ayan, contradiction in the opo, Bible. ang Type nyo lang po, contradiction in the Bible. Antimano po, lalabas 100. Antimano simula. 100 Pero sasabihin bigla. namin, ang contradiction dyan ay 50,000 error. Allahu Akbar, Opo, masyaallah. totoo po yan. Halos wala natin natira sa Bible. Wala, kulang pa yung number. Contradiction. Okay, brother, sa Subhanallah. Doon sa doon sa patungkol sa pangalawang katanungan niya, sa Quran naman inshallah, yung bakit daw sinunog ang Quran noong panahon ni Uthman. Masyaallah, naputol na yata si brother, no? Inshallah. So nawala sa linya ang ating kapatid sa pananampalataya, ang mahal nating kapatid na si Brother Haron. Nakasama niya sa linya si Brother Isa, inshallah. So tayo po ang magbibigay ng kasagutan sa pangalawang tanong kung saan, bakit daw po sinunog ni Uthman radhiyallahu ang mga mushaf na ibang hawak ng mga sahaba. Sa panahon po ni Uthman nang siya'y mamuno, ay pinakuha niya po ang isinulat ni Abu Bakr na isang kabuuan ng banal na Quran na hawak ni Hafsa. Dito po ay kinopya ito ni Uthman. Sa panahon po kasi ni Abu Bakar na ginawa ito, na hinawak ni Hafsa ang banal na Quran, marami po ang nagsagawa ng kanilang mga Quran ayon sa iba-ibang salita.
Marami po ang gumawa sa kanila na isang kabuuang Quran, pero iba-iba po ang kanilang salita. Ngunit iisa ang kahulugan. So dito lang gawin ni Uthman radhiyallahu an ang Uthmani script na ganitong hawak ng mga kamuslimang gayon na nanatili sa Uthmani script ay para hindi magkagulo ang tao at hindi magkaroon katulad ng mga Biblia na ngayon ang nangyari, ay ipinakuha niya lahat ang mga mushaf na ginawa ayon sa kanilang salita at itira lamang ang isang orihinal na salita na mula naman sa revelasyon sa Makkah o sa Madina, sa dalawang revelasyon, na ito lang ang panatilihin nating aklat na hawakan habang buhay upang hindi magkaroon ng pagkakagulo ang banal na Quran. Sinunog lahat ang bagong ginawa o mga ginawa na kanya-kanyang mga salita, na kanya-kanyang pag-uunawa, ngunit isang kahulugan, brother. Alhamdulillah. Pinili ni Uthman kung anong revelasyon, ito lang ang kanilang tinira, sinunog lahat ang mga bagay na yan, ngunit ang mga original po ay hindi sinunog. Nananatili po ito Nanatili nakasulat siya, sa mga balat ng kamelyo, balat ng mga hayop, sa mga batong puti, sa dahon ng palmera, nananatili po nakapreserve ito doon sa Makkah. Hindi po nila Akbar, isinunog ang mga Akbar. original. Ang tanging sinulog lang nila ay yaong mga ginawang ibang salita na hindi ito mula sa revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang tinanggal upang hindi magkaroon ng konflik ang banal na Quran na hanggang ngayon naman, brother, Ay, sa original. ay nandito pa rin na walang konflik ang banal na Quran dahil ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang aking mga sahaba o ang aking umma kailanman ay hindi sila madadala sa pagkaligaw. So alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So anumang gagawin nito ay mapapatnubay nito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun katalino ang mga nauna sa ating brother. Napapangalagahan nila ang Alhamdulillah. pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging aklat sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang dahilan. Allahu Sinunog Akbar. po hindi yung pong revelasyon. Yaong mga ginawa kopya lang ng siya, ibang no? mga tao Alhamdulillah. na ginawa nila ayon sa kanilang mga salita, kamay. na ang kahulugan naman ay ang original din ng Quran na walang pinagaiba. Alhamdulillah. Ngunit tinanggal ang iba-ibang salita, itira lamang ang isang revelasyon sa original na original. wika Allahu. kung saan bumabagsik ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na dala ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang kasagutan. Masyaallah, doon po sa nagtanong, napakalinaw po ng kanyang kasagutan, no? Masyaallah. Allahu Akbar. So, alhamdulillah, bumalik po tayo sa katanungan, na kung saan mga naiwan pang katanungan. Doon sa pangatlong tanong, magbigay tayo ng mga ibang naipon natin tanong, inshallah. So, dito mayroon pong tanong na kung saan, galing sa 099285-5139. Na kung saan, ang tanong po niya, ito ay isang Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam po. Saan po ang kapupuntahan ng mga taong tumalikod sa Islam kung siya ay maabutan ng kamatayan? Alhamdulillah, napakagandang tanong na kung saan dito ay pinagbabalik. Ibig sabihin, brother, Muslim yan tapos namatay siya ng Matay siya na tumalikod sa Islam. tumalikod sa Islam. Oo, yun ang tanong Subhanallah. niya. Ipalayo sa atin ng Allah Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, Allahu brother. Akbar. Alhamdulillah, maganda yan, bro. So, kung babalikan po natin, inshallah, ang umpisa, ang pagyakap po o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagbabalik bilang sa Muslim uli, ay maituturing natin na napakalaking biyaya na hindi kayang tumbasan ng anumang biyaya na mayroon sa mundong ito. Ngunit sa anong dahilan po, bakit may mga taong tumatalikod? Una, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Islam. Yan po. Kakulangan sa kaalaman sa Islam kung bakit siya tumalikod. Pangalawa, at dahil dito, siya ay tumalikod dahil nga sa kulang niyang kaalaman. Wala na siyang di niya alam kung ang ginagawa niya ba ay nasa loob ba ng Islam o wala na. At dahil sa kanyang pagtalikod na ito, ang Allah mismo nagsabi sa chapter 18, verse 29 sa banal na Quran, na kung saan sinabi niya sa liwat sa ating salita na maintindihan, sa chapter 18, verse 29, na kung sinabi ng Allah, at ipagbadya, ang katotohanan ay mula sa inyong Panginoon. Ito po ay liwat sa original ng teksto, no? Na kung saan sa chapter 18, verse 29. At ipagbadya, ang katotohanan ay mula sa inyong Panginoon. At kung sino man ang magnais, hayaan siyang manampalataya. At kung sino man ang magnais, hayaan siyang wag manampalataya. Katotohanan, aming inihanda sa mga zalimun, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, buktot o tampalasan, ang apoy na ang mga dingding ito ay nakapalibot sa kanila na mga walang pananalig sa kaysa ni Allah. Ibig mo sabihin, brother, yung pinapaksa mo yun, yung tumalikod siya. Tumalikod siya, brother. Namatay siya sa Islam, no, brother. Alhamdulillah. Masyaallah. So yun po isa sa mga binigay na kaparusahan ng Allah sa mga tao na tumalikod sa pagkatapos siyang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. 1994. Pakibasa mo yan, bro. Yan mas malinaw. Sa 19... Tagalogin mo na lang, bro. Inshallah sa
chapter Yan dalawa, bro. Alhamdulillah. So dito po sa surah Al-Imran, inshallah, mayroon din po siyang binigay si brother, inshallah. Iyan talagang nakaakma sa kanila yan, bro. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya kay Allah, matapos na sila ay Allahu Akbar, ay manampalataya sa matapos Kanya. manampalataya, hindi sila nanampalataya, brother. At pagkatapos ay patuloy na tumitindi ang kanilang kawalan. Of course, kapag ikaw ay tumalikod, titindi na talagang gagawin mo kasamahan. Allahu Akbar. Ng pananampalataya. Alam baga, hindi pa iniwala sa Quran at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin. Kailanman hanggat hindi sila Wala nagbalik na, sa Allah wala subhanahu wa siya. ta'ala, wala nang pagsisisi. Wala Kapag sila'y pagsisisi. namatay, sabihin magsisi, wala rin pagsisisi. Tuloy mo lang, bro. Kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin sapagkat nagsisisi lamang sila sa kanilang dila, ngunit hindi mula sa kanilang puso. At sila ang mga nangaligaw sa tuwid na landas. At katotohanan, At katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya, ang mga hindi sumampalataya, sila yan, bro, lumabas ay, ito na. na, mashallah, malinaw na nga ito. At namatay habang sila ay hindi nananampalataya. Namatay silang nasa labas ng Islam. Wagwar. Ang buong kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino man. Mula Punuin sa kanila. mo man ng ginto ang mundo to pagtabos mo sa kabilang buhay, bro, hindi yan tatanggapin ng Allah. Mashallah. Para sa kanila ay isang kasakit-sakit na kaparusahan at sa kanila ay walang makakatulong. Ibig sabihin sa kanila ang Wala kasakit-sakit na, na kaparusahan, malinaw po na kapag namatay sila sa labas ng Islam, habang buhay na po sila sa kasakit-sakit na kaparusahan ng subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mashallah. Yun po yung kasagutan sa kanyang katanungan, no? So, dahil sa maikli lang oras, dumakontes sa isang katanungan, inshallah, na kung saan ay galing sa 0915-747-8188. Ayon po sa Biblia, si Jesus ay Diyos. So, yun po ang tanong niya. Sa Biblia po daw, si Jesus ay Diyos. Inshallah, no? So, dito sa Biblia, marami nagsasabi na si Jesus daw ay Diyos. Dahil nga sa Juan, mababasa natin sa Juan, na Juan 1, mababasa natin. So, sinabi niya, nang pasimula, siya ang berbo. Ginamit niya yung Ginamit verbo, siya, bro. oo. So, pinatutunayan niya dahil sa salita, simula, nagkatawang tao sa 14. Oo. Sa 14, nagkatawang tao siya, bro. Alhamdulillah. Tuloy mo yung Ayan, 1-1 na yan. 1-1 yan. Yan. Sa 1:1, nakita, nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Tingnan mo yung 14 niya, at ang salita ay nagkatawang tao. So, pakiulit nga, brother, nang pasimula, Nang pasimula, siya ang berbo. siya ang verbo, Oo. siya ang salita. At ang berbo At ang salita, ay sumasa Diyos. sumasa Diyos. At ang berbo At ang salita, ay Diyos. ay Diyos. Ibig pong sabihin ay, yan po ang kainaman nag-aaral ng grammar po, no? Kahit Tagalog, may grammar po tayo. Allahu Akbar. Ang verbo ay Diyos. Diyos. Ito po ay pang-uri. Hindi po ito pantukoy. Pantukoy. Dapat at ang verbo ay ang. Yan po ay pantukoy, maniniwala kami. Si Jesus ay Diyos. Pero pag sinabing ang verbo ay Diyos, ito po'y pang-uri. Sapagkat ang Diyos, kapag siya'y nagsasalita, ang gusto niyang gawin, mangyayari. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao dahil sa salita, maging sa banal na Quran, lahat ng lilikha, kun fayakun, mangyari nga. Mangyayari, Ito po ang alhamdulillah. ibig sabihin lang niyan. Ito po'y pang-uri. Ang verbo ay Diyos, hindi po ay ang. Kapag ay ang pang-tukoy, pero pag Pang-tukoy ay siya. Diyos, pang-uri lamang po yan. Alhamdulillah. So wala naman pong mali dyan. Ang Diyos talaga linikha niya, ang lahat-lahat ay mula sa salita. So, ibig sabihin, doon sa yung punto na sinabing berbo, hindi siya Hindi yan pantukoy, bro. Alhamdulillah, no? Kaya kailangan pati Tagalog, grammar, pag-aralan. Salita yan ng Diyos, kailangan pag sumikapan din yan. So, alhamdulillah, mashallah yung So baka may karagdagan ka dyan, bro. Mashallah, no? Yung may babalikan natin siya, yung ano niya, 1:1. Meron din kasi silang ginamit dyan, yung 1:14. 14 yun, Oo, yung sinabi diba? ng Halos salita isa lang ay siya. nagkatawang tao. Oo, halos Yun isa yun. lang siya. Pero bilang katugunan po, mabasahin po natin yung unang Korinto na mababasa natin kung saan sa unang Korinto makikita natin Pakibilis sinabi ng dito konti, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nilalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban pa sa
iisa. Oh, walang Diyos So, liban ibig sa sabihin, isa. malinaw na hindi, walang Kapag si Jesus ay nagkatawa, tinuring natin Diyos, dalawa ang Diyos. Alhamdulillah. So brother, mas may malinaw dyan brother, palagay ko I think yung Marcos na binasa mo noon, 12:29, di ba? Marcos. Oo, mas malinaw yun. O kaya naman yung sa 1:17:3, ito ang tunay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Diyos, alhamdulillah. 12:29, dinggin mo Israel, ito ang unang utos, ang Panginoon natin ay iisang Isa, Diyos. isang Diyos, Sisambuhin natin ang buong pagkatao. So, Malinaw, ibig sabihin bro, malinaw. si Jesus mismo ang nagsasabi na ang Diyos ay isa. Lagi na lang, lagi ganyan sinasabi niya. Oo, so ibig natin. sabihin po yung verbo po yan ay hindi po natin Hindi pwedeng pantukoy. gamitin ito na ito ay turing natin ng salita ay Diyos. Ito po'y pang-uri, hindi po ito pantukoy, brother. Pantukoy, So, alhamdulillah. tayo ay magpapaalam na, brother, no? Inshallah, inshallah, nabitin opo. tayo, inshallah na. Talagang ganyan po. Di bali po, nakakakonti kami ng pagtugon sa mga katanungan, ay mas mainam naman po yung kaysa bigyan namin kayo ng mabilis ang kasagutan na hindi nyo naman naunawaan, di malinaw. Alhamdulillah. At least po kahit matagal ang pagbibigay namin ng pagtugon, ng pagsagot sa mga katanungan, ay nagiging malinaw ito sa inyo at kapaki-pakinabang po sa bawat magkabila, Musliman po o hindi Muslim po, no? So sa susunod po ay inshallah, alam natin na papasok ang Kapaskuhan ng mga kababayan natin, ay marahil itatanong nila sa maging paaralan, sa mga labas, sa mga kamusliman, bakit hindi nila ito ipinagdiriwang. So inshallah, ito yung bibigyan nating solusyon sa susunod na pagkikita natin dito, inshallah. Mashallah. Upang sa ganun naman ay malaman nating kababayan, bakit pala nila killjoy masyado ang reliyon natin, hindi tayo Islam, marunong alhamdulillah, makisama, no? O kaya mga bagong balik Islam, na bakit hindi tayo nagpapasko, baka mari sila magpasko dahil di pa nila naunawaan. Pagkakataon din nila ito na malaman nila na ang mga Muslim o reliyon Islam ay walang Pasko. Ganun din sa pagpasok bago New Year, ay papasaindan natin na wala rin pong New Year na sineselebrasyon ang mga kamusliman. So ipaliliwanag po natin ito upang sa ganun maunawa natin kababayan, pag nakita nila ng ating mga pamilya, kapatid o ng pamang hindi Muslim, naiintindihan nila tayo kung bakit natin wala tayo hindi natin ito okasyon. na ipinagdidiwang. No po, napakaganda po ito ng mga paksayan na malaking kapakipakinabang. Ito po inshallah sa atin sa magkabilang panig, Musliman o hindi po, ay gagawin natin itong kapakipakinabang. Isang solusyon po ito upang sa ganun magkaunawahan ang bawat panig, Musliman po at hindi Muslim. So magpapaalam na po kami pansamantala at ibibigay natin ang papaalam kay Brother Musa. Brother Musa, sa pagkakataon magpaalam na tayo, bro. Alhamdulillah. So, bago po lahat, kami humingi ng kapatawaran unang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa aming mga nasabi, yung ano man ang aming nasabi na hindi karapat-dapat. At ganoon din po sa ating mga kababayan na nakikinig, na humingi rin po kami ng paumanin sa inyo na kung saan may mga bagay na hindi nyo naunawaan o na gustuhan. Kami po pagpasensya ninyo, inshallah. At ganoon po, muli po kami muli pong babalik inshallah sa Miyerkules. Abangan po natin ang manibagong topiko ng ating kapatid si Brother Saleh. Alhamdulillah, no? Muli po kami po ay lilisan na. Subhanaka Allahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya pong magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalamu alhamdulillah Rabbil Alamin.